Inihahandog ng Radyo Maria at ng Commission on Youth ng Diocese ng San Jose, Nueva Ecija ang programang Yukat on Air. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po ang programang Yukat on Air na sumasahimpapawid mula dito sa Commission on Social Communications ng Diocese ng San Jose, Nueva Ecija at inyo pong napakikinggan live sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org at sa Facebook account ng ating programa, ang Yukat Study Group at Groups at facebook.com. Ito po ang inyong Kuya Richard, ang inyong kayukat ngayong oras na ito. At kasama po natin ang dalawang kabataan mula po dito sa San Jose City at hayaan kong sila yung magpakilala ng kanilang mga sarili. Ito po si Maris po, isang youth volunteer po dito sa ating parokya ni San Jose, ang manggagawa. At si Lenny naman po mula sa Mary Help of Christians Parish. Okay, si Ate Maris ay mula sa St. Joseph Cathedral Parish sa San Jose City mismo at si Ate Lenny naman ay sa Mary Help of Christians Parish sa Barangay Malasin. Pero ito po ay under pa rin ng City of San Jose. So bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa ngayong gabing ito, tayo muna ay mananalangin at pangunahan po tayo ni Ate Maris para sa ating pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa gabi po ito na nagkasama-sama po kami. Panginoon, muli po ay hinihingi namin ang inyong paggabay sa aming magiging talakayan. Panginoon, ang mga nakikinig po sanang mga kabataan, Lord, touch their hearts, Lord, na sana ay maintindihan nila yung mensahe na ibinibigay mo para sa kanila. Na sana hindi lamang namin marinig at maintindihan, kundi maisabuhay yung mga marinig namin ngayon. Panginoon, hinihiling po namin na yung pong mga kasama namin o yung mga kaibigan namin na katolikong kabataan na naliligaw ng landas ay maibalik po sa inyo, Panginoon, na kahit gaano man po karaming problema ang dumating, ay malaman namin at maintindihan namin na kaya mong gawin ang lahat, Panginoon. At sa iyong pangalan ay malulutas lahat ng aming pinagdaraanan, Panginoon. Hinihiling po namin ito sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Ate Maris, sa pangunguna mo sa dasal, sa pambungad na panalangin natin ngayong oras na ito. At mapagpalang pakikinig pong muli sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Yukat on Air. So bago po tayo dumako sa ating Yukat question, ngayong araw na ito ay magkakaroon muna tayo ng pagbabalik tanaw tungkol po sa mga napag-usapan natin noong nakaraang Biyernes. So noong nakaraang Biyernes ay tinalakay po natin ang Yukat question number 39 na ang tanong po dito sa Youth Catechism number 39 ay, is Jesus God? Si Jesus ba ay Diyos? Does He belong to the Trinity? Siya ba ay nabibilang sa Santissima Trinidad? Napakaganda po nito dahil kung inyo pong mapapansin, meron pong ilang sekta ng relihiyon na nagtuturo na si Jesus daw ay hindi Diyos kundi tao lamang, no? At gagamitan pa ng mismong biblical passages na sabi nila
ay magpapatunay na si Jesus ay hindi Diyos kundi tao. No, kinakailangan nating linawin talaga yung ating pananampalataya. Napakahalaga po nitong UCAT question number 39 at sa susunod pong Biyernes ay babalikan po natin itong tanong na ito. Ano ho? Dahil nagpalabas po ang Catholic Bishops Conference of the Philippines ng isang primer dahil alam po natin na ang mga iglesia ni Cristo ay magdiriwang ng 100 years no ng kanilang pagkakatatag noong 1941 samantalang ang simbahang Katoliko ay nagdiriwang na ng mahigit 2,000 taon no at sa kasaysayan po ng simbahang Katoliko marami na huan talagang tumuligsa, kumalaban pero hanggang ngayon patuloy tayong namamayagpag. Pero sabi nga po ng mga obispo ay ng simbahang Katoliko, hindi tayo pwedeng manahimik na lamang tungkol sa usaping pananampalataya. Dahil ang pinag-uusapan dito ay kaligtasan, ang pinag-uusapan po dito ay tamang pananampalataya na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan, no? So kaya po sa susunod na Biyernes ay i-google natin yung buong UCAT on air natin doon po sa pagtalakay sa ilang usapin tungkol po sa pananampalataya kung si Kristo ba talaga ay Diyos o puro tao lamang, no? So kaya po inaasahan ko na patuloy kayong susubaybay sa ating programa at susubaybayan ang ating talakayan at makikibahagi sa ating talakayan. So noong nakaraang Biyernes pinag-usapan po natin ito kung si Kristo ba talaga ay Diyos. So ito yung tanong din sa ating UCAT, no? At ang sabi po dito sa Youth Catechism, Jesus of Nazareth is the Son, the second divine person mentioned when we pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yung Son na tinutukoy dito ay si Jesus, no? Si Jesus mismo. At marami pong maraming biblical basis, no, na pwede nating pagkunan na si Jesus ay talagang anak ng Diyos at siya ay Diyos. Halimbawa po sa Gospel of St. John chapter 13 verse 13, sabi niya doon, "You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am." No? Yung salitang I am doon na ginamit ni Jesus, kung titingnan po natin yung translation in Greek or even in Hebrew, yung salitang I am doon pertains to Yahweh. No? I am. Ito ginamit doon sa book of Exodus nung magpakilala ang Diyos kay Moses. No, that Jesus himself is claiming that He is I am. He is Yahweh. He is God. No? And then doon sa Gospel of Matthew chapter 3 verse 17, sabi rito, "And behold, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Ito ang aking pinakamamahal na anak na labis kong kinalulugdan." Pinapakilala no na ng ating mga ebanghelista na si Jesus ang anak ng Diyos and therefore He is God, no? So ito po sabi rin sa ating Youth Catechism, Jesus was either an impostor who made himself Lord of the Sabbath and allowed himself to be addressed with the divine title Lord, or else He was really God, no? So hindi si Jesus nagpapanggap na Diyos, no? Kiniklaim niya na talagang siya ay Diyos at siya ay galing sa Diyos. The scandal came when He forgave sins, no? Nung very clear sa mga Hudyo na ang Diyos lang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan. And here comes Jesus, no? Kaya nga very scandalous yung paglabas ni Jesus sa eksena sa kasaysayan ng mga Hudyo kasi here comes Jesus nagpapatawad ng mga kasalanan, no? And sabi ng mga Hudyo, ito isang malaking kapalaluan. It is a blasphemy kasi ang Diyos lang ang pwedeng magpatawad. So by that mere act na si Jesus ay nagpapatawad ng mga kasalanan, He is claiming that He is God. So through signs and miracles, but especially through the resurrection, His disciples recognized who Jesus is and worship Him as Lord. No? Sa pamamagitan ng mga palatandaan at sa mga kababalaghang ginawa niya, at lalong-lalo na sa muling pagkabuhay niya, nalaman ng mga apostol ng kanyang mga alagad na si Jesus ay Panginoon. At yung salitang Panginoon ay tumutukoy sa Diyos. Nagbago kasi ng kahulugan pagdating sa New Testament yung salitang Lord, no? Na ito
after the resurrection ay ginamit sa pagiging Diyos, no? So that is the faith of the church. Ito yung pananampalataya ng tunay na simbahan. Tunay na simbahan o iglesia. No? Ang iglesia ay simbahan. No? Mula sa salitang ekklesia. No? Ibig sabihin ay pagtitipon. So ito yung tunay na pananampalataya ng simbahan na galing pa sa mga alagad. No? So ngayon po ay darako tayo sa Yukat question number 40. No? Itutuloy po natin sa Yukat question number 40 at inaanyayahan ko si Ate Lenny na pakibasa yung Yukat question number 40. Yung Yukat question number 40, can God do anything? Is He Almighty? Ayun, napakaganda ng katanungan. Ano? Can God do anything? Ang Diyos ba ay may magagawa o magagawa niya ba ang lahat ng bagay? Talaga bang siya ay makapangyarihan? Napakaganda. Actually, this question, ang tanong na ito ay hindi tanong kung may Diyos ba o wala. Ang tanong na ito ay tumutukoy sa anong klase Diyos siya. Lalong-lalo na kapag tayo ay binabato, binabagyo ng napakaraming mga problema sa buhay. Sometimes we ask, no? We cannot but ask, talaga bang, o ano bang klaseng Diyos siya? Talaga bang may pakialam siya sa atin o wala siyang pakialam sa atin? Talaga bang ang Diyos ay nandyan o nandun siya sa malayo at nanonood lang sa atin? So what kind of God is He? No? So, pwede bang pakibasa mo, Ate Maris, yung paliwanag o yung sagot ng Youth Catechism dito sa tanong na ito? Ayan, sabi po dito sa Yukat ay, for God, nothing is impossible. From Luke chapter 1, verse 37. He is Almighty. Ayun. For God, nothing is impossible. Ito yung mismong galing sa banal na kasulatan, no? Galing kay San Lucas, chapter 1, verse 37, na walang imposible sa Diyos. He is Almighty. Ito yung sabi naman ng katisismo ng ating simbahan. At maganda, pwedeng pakibasa rin yung quote coming from Mark, chapter 14, verse 36. Father, all things are possible to you. Maganda yun, ano? Father, all things are possible to you. Ina-affirm ni San Marcos yung sinabi ni San Lucas dito. Sabi ni San Lucas, for God, nothing is impossible. Sabi ni, ayon kay San Marcos, ito yung dasal ni Jesus, no? Father, all things are possible to you. Ito yung dasal ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. No, noong siya ay yung bago siya mag-suffer, no? Bago siya ipako sa krus. Ito yung laman ng dasal niya na ang lahat ay imposible sa kanyang Ama, no? And napakaganda nitong tanong na ito dahil minsan sabi ko nga yung sa sitwasyon natin sa buhay, like halimbawa yung karanasan ng mga tao sa Tacloban, no? Where they really suffered, no? Yung nakaraang ano bang pangalan ng bagyo na yan? Yolanda. Yung Yolanda na ang dami, libo-libo yung namatay, no? Siguro ito rin yung tanong ito rin yung tanong ng karamihan mga tao, no? Nasaan ang Diyos sa mga oras na yon, no? Bakit walang nagawa ang Diyos? Makapangyarihan ba talaga siya? Meron ba talaga siyang pakialam sa atin? Nakikita ba niya ang ating pagtangis? Naririnig ba niya ang ating mga hinaing, no? Kapag tayo ay nasundo sa malalim na hirap, na pagdurusa sa buhay, sometimes we cannot but ask God, nasaan ka, no? Bakit pinabayaan mo kami? Parang gano'n, no? No, so ano yung paliwanag dito ng Youth Catechism? Pakibasa mo, Ate Lenny, yung further explanation ng Youth Catechism dito sa tanong natin na ito. Anyone who calls on God in need believes that He is all-powerful. God created the world out of nothing. Napakaganda yung sa first sentence pa lang, ano? O first and second sentences, no? Anyone who calls on God in need believes that He is all-powerful. Yun daw, the fact na lumapit tayo sa Diyos in prayer, no? Ay naniniwala tayo na may magagawa ang Diyos. That God is powerful. Na yung mga hindi na kaya natin ay kayang punuan, kayang tugunan ng Diyos. Siguro magandang tingnan natin yung mga karanasan natin, yung mga experiences natin, na wherein sometimes we find ourselves helpless. No? May mga sitwasyon sa buhay natin na parang, Lord, hindi ko yata kaya, pwede bang tulong? Siguro gusto ko makarinig ng mga karanasan ninyo bilang mga kabataan. Dumating din ba sa punto na may mga sitwasyon sa inyong buhay bilang isang kabataan, no, na
may mga pagkakataon na problema o suliranin na hindi niyo na kaya at hiniling niyo na yung tulong ng Diyos. Ikaw si Ate Maris muna. Meron bang ganong karanasan sa buhay mo? Meron po, merong mga ganong karanasan na parang pinupuno ka na ako, pinuno na kami ng puro problema. Yun nga po, kaliwat kanan, harap likod, puro problema na lang. Pero, yun pong mga panahon na yun, parang, andyan pa rin yung Diyos. Hindi lang parang, andyan talaga yung Diyos na gumagabay, na tumutulong nang hindi natin nakikita. Kaya lang, tayo lang yung hindi lumalapit. Kaya nga po, the moment nung nagsimba ako noon nagsimba ako na parang wala naman. Ganon na hindi naman araw ng simba. Pero nagsimba ako, parang tinawag niya ako na, alika na, uwi ka na sa akin. Maaayos na lahat. In that moment po, nagpray ako ng sobrang dasal talaga na tumulo na lahat ng dapat tumulo, ganon. Tapos, yun na, unti-unti, nasa-solve na siya. O hindi ko lang siguro napapansin dati na inuunti-unti na niya. Kasi sarado yung isip ko. Pero ngayon na tinap niya ako, binuksan niya yung isip ko, unti-unti nakikita ko na nare-resolve. Nagkaroon ng reconciliation sa mga dapat mag-reconcile at na-solve Ito yung ba, dapat Ate Maris, ma-solve. ay itong suliranin na ito ay tumutukoy sa family? Ano po siya, opo, parang family po, pero hindi dun sa pamilya ko na sila nanay at tatay. Ano po siya, relatives. Relatives. Tapos, sumabay pa po yung financial, sumabay pa yung studies, sumabay na lahat. Yun po. Ito yung tinatawag Sabay-sabay. patong-patong na Opo. problema, suliranin, na talagang sometimes pagka nagkapatong-patong ng ganyan, hindi mo na alam kung ano unahin mo, kung paano mo malalampasan yung isa, no? Parang ang So, hirap na pong maniwala sa oo, Diyos kapag oo. ganun. Karaniwan kapag pa sa ganun, iba. oo. So, talagang yung mga ganung sitwasyon ay minsan, kahit magdadasal, uupo ka na lang at iiyak. Kasi Opo. kahit yung pagdadasal, ano bang unahin kong ipagdasal, Lord? No, kasi agulong-gulo na ng isip mo, no? So, sometimes, even yung silence, yung kahit hindi ka magsalita in front of God, no? Sa pagdarasal mo, yung mga pag-iyak mo is, actually, it's a prayer, no? Kasi before you come in the church, before you come in prayer, alam na ng Diyos yung laman ng puso mo at ng isip mo eh. Alam na ng Diyos yung hihilingin mo eh. Pero napakahalaga na lumalapit tayo sa Kanya, no? Sabi niya, hilingin mo lang. Ask and you shall receive, no? So, sige, maraming salamat, Ate Maris, doon sa kwento mo, no? Siguro pakinggan din natin ito ng mga kwento ni Ate Lenny. So, yung sa akin, no, para sa kaalaman ng mga nakikinig, nurse po kasi ako. Alam naman natin lahat na kapag nurse ka, parang matagal ka mo nang mag-volunteer. Parang, pagka-graduate mo, hindi ka agad magkakatrabaho. So, matagal ako nag-volunteer, tapos parang tinatanong ko, Lord, para dito ba talaga ako? Sabi ko, kasi nahihiya na rin ako sa parents, ganun kasi sila yung nagpa-provide. Tapos sabi ko, Papa, nag-hire sila kaso hindi pa kami na-hire, sabi ko. Tapos sabi niya, hintayin mo lang anak, sabi niya, baka hindi mo pa time, sabi niya. Baka may will yung God para sa'yo, sabi niya. So yun, parang pinray ko lang na, Lord, kung para dito talaga ako, parang ibibigay mo. Kasi parang iniisip ko nang mag-apply ng iba kasi maraming nag-i-invite na, uy, may opening dito, ganun. Pero hindi siya yung sa profession ko. So, yun, nag-pray lang ako nang nag-pray. Tapos, then, nung birthday nga ni Mama, yun siya binigay na parang kinausap ako na ganun, ay, punta ka daw sa HR, ganun. Ay, bakit? Parang may kasalanan ba ako? Sabi ko ganun. Tapos, yun, parang, sabi, ma'am, na-approve na yung recommendation, ganun, parang mag-sign ka na ng contract. So, yun, parang ang bait talaga ng Diyos, na parang naalala ko ngayon, sabi ni Father, laging sinasabi ni Father Bong na, nabubuhay lang tayo sa awa ng Diyos. Ayun, na parang kaya niyang gawin lahat, basta i-pray mo lang. Kung hindi niya naman kayang ibigay, mas may maganda siyang ibibigay para sa'yo. Ang ganda, no? Nabanggit niya yung awa ng Diyos, ano? Kasi sabi rin dito sa ating Youth Catechism, no, from the Book of Wisdom, but you are merciful to all, for you can do all things, no? Hindi maihiwalay talaga yung kapangyarihan ng Diyos doon sa kanyang awa. Totoo yun, no? Talagang
kung walang awa ang Diyos sa atin, talagang hindi natin mairaraos yung bawat araw ng buhay natin. Kaya nga napakaganda nung noong sinasabi kapag halimbawa isang Pilipino, typical na Pilipino, na tinanong, kumusta po kayo? Ano ang sagot? May awa Awa ang ng Diyos. Sa awa ng Diyos, nakakaraos, no? So, totoo naman yun eh. It's deeply theological, highly spiritual yung ganong sagot. That talagang sa awa ng Diyos nakakaraos tayo. Na iraraos natin ang bawat araw. Hindi lang basta na iraraos, kundi makahulugan nating na iraraos yung bawat araw. Na we recognize that without the grace of God, without the mercy of God, hindi natin kayang lampasan yung bawat araw. Maganda, malaking biyaya yun, yung bang talagang ang Diyos gumagawa minsan ng marvelous things, no? Kahangahangang bagay sa buhay natin sometimes without us expecting it, no? Sometimes without us asking for it, no? Pero marami ding bagay na hindi natin napapansin na ito pala kamanghamanghang gawa ng Diyos sa buhay natin, no? Pero syempre ganun din yung mga dasal natin na tinutugon ng Diyos. Siguro pakituloy natin yung pagbasa. Ate Maris, pwede mo bang pakituloy mo yung pagbasa doon sa paliwanag ng ating yukat? He is the Lord of history. He guides all things and can do everything. How he uses his omnipotence is of course a mystery. Not infrequently people ask, where was God then? Okay, doon muna tayo, no? So, He is the Lord of history. No, napakaganda, Lord of history. Pag sinabi nating Lord of history, ito isang bagong pagtingin sa buhay natin, sa kasaysayan natin. Kasi pwede nating tingnan yung kasaysayan as from sociological perspective, from scientific perspective, or maybe from iba't ibang pagtingin, no, sa kasaysayan o sa buhay natin. Pero kapag sinabi natin God is the Lord of history, tinitingnan natin na He is the author. He is all else above history. Yung buhay natin, halimbawa, yung mga pangyayari sa buhay natin. Pag sinabi natin, He is the Lord of history, He is the Lord of our life, ibang siya yung may control ng lahat. Pero sinasabi, nandun ba yung freedom? Of course, nandun yung freedom. You can turn away from God, no? Pwede tayong tumalikod sa Diyos, no? Pero sinasabi na Lord of history, He is always over and above, no, ng history. He guides all things and can do everything. Siya yung gumagabay sa lahat, nagpapatakbo ng lahat, no? At sabi dito, He can do everything. Imagine, kaya niyang pasikatan, paikutin yung mundo sa araw, yung mga simpleng buto, kaya niya nang patubuin at paging isang napakalaking halaman. Yung tayo ay patuloy na nabubuhay, kaya na tayong ipagpatuloy yung buhay, matulog sa gabi, magising pa sa umaga, no? So ito ay isang ibang pagtingin sa buhay natin, no, sa kasaysayan ng tao. So, sabi rito, not infrequently people ask, no, how He uses His omnipotence is of course a mystery. Kung paano raw niya, yung omnipotence kasi yung pag sinabi nating omnipotence is all-powerful. Yung kanyang kapangyarihan daw ay kanyang isinasakatuparan sa isang misteryong pamamaraan, no? Halimbawa, yung paghinga mo, di ba? Yung paghinga natin is actually manifestation of God's power. Yung sistema sa katawan natin, si Ate Lene, isang nurse, kapag ba pinag-aaralan mo yung body parts, kung paano siya gumagalaw, no, with synchronicity mula sa brain, sa mga organs natin, no, hindi ka ba namamangha yung sa sistema, di ba? Di ba? Paano nangyayari lahat ng ito? Parang lahat plinano, yung function ng very perfect yung pagkagawa sa tao, no? Lahat ng even sa kaliit-liitang bahagi ng katawan may purpose, no? At marami pa nga siguro tayong hindi nadidiskubre. Kasi yung buong katawan daw natin, yung sistema ng buong katawan reflects the system of the whole universe. No? Microcosm yung katawan, macrocosm is the universe, no? Pero parang yung buong universe is a one whole human body, no? Yung sistema the system, no, the order. Kaya makita natin kung paano gumagalaw ang Diyos ay isang misteryo, yung kanyang kapangyarihan. Imagine kung nagsalpukan kung walang sistema, no? Nagsalpukan ng mga planeta, kung wala yung sistema, magbubungguan yung mga yan.
Imagine yung katawan natin kung wala ring sistema, saan ka kakain? Sa tenga, no? Saan ka makikinig? Sa ilong. So there is system, no? And then sabi pa rito, through the prophet Isaiah, he tells us, my thoughts, no, are not your thoughts, neither are your ways my ways, no? Yun nga lang, kadalasan yung isip ng Diyos ay hindi natin isip, no? Ibang pamamaraan. At mamaya sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy natin yung pagninilay dito at pag-uusap dito sa sagot ng katisismo ng ating simbahan para sa mga kabataan, no? Huwag po kayong aalis at sa ilang saglit ay magbabalik rin po kaagad ang ating programang UCAT on Air.
Nagbabalik po ang programang Yukat On Air. Ito pong muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong kayukat, at kasama pa rin natin. Si Ate Maris po. At si Ate Lenny. Kanina po ay pinag-uusapan po natin ang Yukat Question number 40 na sumasagot sa tanong na, can God do anything? Is He Almighty? Ang Diyos ba ay makapangyarihan at magagawa niya ba ang lahat ng bagay? No, at kanina narinig po natin yung sharing ni Ate Maris at ni Ate Lenny tungkol dun sa mga simpleng karanasan na kung saan naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos. No? Siguro magandang tanong din, bakit kaya hinahayaan ng Diyos na mangyari? Halimbawa, nabanggit natin yung nangyari sa Tacloban, no? Sa Yolanda, typhoon, no? Yung mga biktima ng Yolanda. Siguro isang tanong din natin, magandang sagutin din natin sama-samang pagnilayan to. Bakit kaya hinahayaan ng Diyos, no, na mangyari yung ganung bagay? Maraming mamamatay, no, maraming maghihirap. O mismo sa personal na buhay natin, bakit kaya hinahayaan ng Diyos na magdaan tayo sa mga suliranin, sa mga problema, hirap sa buhay? Palagay mo, may masasabi ka ba doon, Ate Maris? Syempre po, alam ng Diyos kung ano yung ginagawa niya. Unang-una sa lahat, alam niya yung dahilan kung bakit hindi niya agad-agad sasagutin yung mga panalangin o nangyayari yung mga bagay na kagaya nga po nun na maraming namamatay, maraming nahihirapan. Mm-mm. Nangyayari siya dahil for greater purpose, for the greater glory of God. 'Di ba po na baka kaya nangyari yun o halimbawa po sa buhay natin, kaya nangyayari yung mga pagsubok para tumatag tayo. O kaya naman hinihiling natin sa Diyos na tumatag tayo pero hindi naman tayo handa dun sa mga pagsubok na binibigay sa atin. Kaya yun binibigay dahil may dahilan siya na baka kapag nalampasan mo yun o dahil malalampasan mo yung mga ibibigay niya sa'yo, mas magiging matatag ka, mas kakapit ka sa kanya. Ganon. May dahilan siya. Kumbaga, unang-una yun sa lahat. Alam niya yung ginagawa niya. Oo. So maganda yun, na ang Diyos hinahayaan niyang mangyari, pero hindi siya yung nagbibigay, no? Like halimbawa, yung nangyari sa Typhoon Yolanda, no? Siguro, ito ay effect na lang din ng kapabayaan din ng tao, Yes. Like halimbawa sa kalikasan, siguro accumulated na-accumulate na yung pagkasira, yung epekto kasi ng pagkasira ng kalikasan, parang ngayon we suffer from what people did in the past, no? Sa pagsira sa kalikasan, halimbawa tayo yung generation natin ngayon yung nagsasuffer nung effects ng mga pangyayari noon. At kinakailangan may gawin tayo para talagang maisalba the next generation sa pangangalaga at ng kalikasan, halimbawa, no. So hinahayaan ng Diyos na mangyari pero hindi siya ang nagbigay nung ganong siguro kung maganda pa ang kalikasan natin, no, hindi ganoon kalalakas ang mga bagyo like now. Imagine after Typhoon Yolanda, we are expecting stronger typhoons now. Kaya nga tayo yung paghahanda natin sa Typhoon Glenda, no. Kasi imagine ang lakas ng kala natin mahina pero sa ibang lugar napakalakas ng bagyo, no? Sa atin kasi rito sa Nueva Ecija hindi natin masyadong naramdaman. Ang punto rito is this. Hinahayaan ng Diyos na we suffer. Hinahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa mga ganitong mga sitwasyon. Pero does it defeat the reality or the truth that God is omnipotent, that God is almighty, that God is powerful? Ibig sabihin ba na dumaan tayo sa mga ganitong pagsubok, hirap sa buhay, na hindi talaga makapangyarihan ng Diyos? Ganon? No? Ibig sabihin ba, hindi kayang gawin ng Diyos? Imagine, God cannot control yung mga kamatayan na nangyari during the Typhoon Yolanda. Hinayaan niya lang Hinayaan ba niya talaga o bakit niya hinayaan? O kaya naman ay, baka naman talaga hindi siya makapangyarihan. O baka naman wala na naman talaga siyang pakialam sa atin. Di ba? Yung mga ganong tanong Maganda yung sagot ng Youth Catechism, ng UCAT natin. Siguro pakibasa mo, Ate Lenny, yung sa... ayan, oo. Often God's omnipotence is displayed in a situation where men no longer expect anything from it. The powerlessness of Good Friday
was the prerequisite for the resurrection. Ayun, napakaganda nun, ano? Sabi, often, God's omnipotence is displayed in a situation where men no longer expect anything from it. Ganun pala yung kung kailan hindi mo inaasahan, doon pala nagmamanifest yung kapangyarihan ng Diyos. Yung bang hindi mo na-expect na darating, dumarating. No? Kung kailan hindi mo inaasahan, doon nagmamanifest yung kapangyarihan ng Diyos. Sabi rito, the powerlessness of Good Friday. Ano bang nangyari nung Good Friday? Ano bang nangyari nung Biyernes Santo? Parang feeling po, di ba, ng darkness. Oo. Anong nangyari? Nag-triumph na Anong siya. nangyari nung Good Nung Friday? Good Friday po, Anong ginugunita natin pag Good Friday? yung kamatayan, Kamatayan na po ni Jesus. No? Yung passion, passion and death no ni Jesus, yung kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus. Kung titingnan natin, ito ba ay powerlessness of God? Na doon ba ipinapakita ba ng pananampalatayang Kristiyano sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo that God is powerless? Parang lalo nga po niyang mas naipakita na powerful siya. Kasi even through death, may power siya. Yun ang magandang tingnan natin. Kasi yung bang kapangyarihan ng Diyos ay naipamamalas lang doon sa overpowering. No? Halimbawa, maipamamalas lang ba ng Diyos yung kapangyarihan kapag kami nagagapi siyang kaaway, may natatal, parang competition, no? Na matalo yung kalaban, like that. Yun ba yung, kasi yun yung mentality natin ng powerfulness, no? Ng pagiging almighty o omnipotence ng Diyos. Ang ipinakita ng Diyos sa atin ay kakaibang kapangyarihan. No? Na akala ng mundo, yung nangyari noong Good Friday ay powerlessness of God, na nawala ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga ng ilang philosopher like ni Nietzsche, no? Yung God is dead, namatay ang Diyos. No? So, dahil namatay ang Diyos, so wala nang Diyos. Parang ganun. No? Ang sinasabi rito, actually, yung nangyari noong Good Friday ay manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Imagine na Diyos siya, pero nagawa niya yon na hayaang mamatay sa krus. Ang sinasabi rito is not yung love of power Yun bang kapangyarihan na sinasabi ng mundo kasi is love of power to dominate Pero ang pamamaraan ng Diyos, ibang pamamaraan ng pagsakop. Ito yung tinatawag na hindi love of power o yung greed, no? Kundi yung power of love. Yung kapangyarihan ng pag-ibig, no? Sinakop tayo ng pag-ibig ni Jesus, ng pag-ibig ng Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus. That is the greatest power of all. The greatest love of all, no? Yung ibigay ng Diyos yung buong sarili niya para sa atin. Sabi nga rito, the powerlessness of Good Friday, kung itatranslate natin, yung powerlessness of the death of Jesus was the prerequisite for the resurrection. Kinakailangan niyang mamatay para siya muling mabuhay. No? Let's say, gawin natin ito, yung karanasan sa Yolanda. Ang nakikita ng mundo, siguro, is the powerlessness of God kasi hinayaan niya. No? Pero sa mata ng Diyos, sa mata ng pananampalataya, yung powerlessness na yon, na para bang walang ginawa Diyos, actually, He is doing something. Sabi nga nung iba, yung Super Typhoon Yolanda ay tinapatan ng super love. Yes. Imagine yung pag-ibig ng tao. Yung buong mundo nakafocus, no? Doon sa Tacloban, o sa iba pang part na talagang naapektuhan ng bagyo. Buong mundo talagang nag-uumapaw yung pag-ibig. Lahat, kung inyong napanood, napakinggan nyo yung mga kwento ng mga gustong tumulong. Meron pang Hollywood actor, di ba? Yung sikat na artistang lalaki na namatay din after that kasi nag-organize sila ng tulong na ipapadala sa Yolanda victims. Pag uwi niya, na-aksidente siya pa uwi sa sasakyan. Namatay, Hollywood actor, no? Imagine,
Yung mga ganong pag-ibig, pagmamahal na kahit mga simpleng mga kabataan, nagbibigay ng tulong, nag-uumapaw. So mas malakas. Yun ang hindi nakita ng ilan siguro, na super love ang katapat noong super typhoon. Ito yung triumph of God. Ito yung kapangyarihan ng Diyos na hinayaan ng Diyos na mangyari yon. Hindi niya kagustuhan, pero nangyari dahil sa kamalian ng tao, sa pagsira ng kalikasan. Pero sa kabila ng kamalian ng tao, nagkaroon ng resurrection. At ano yung resurrection? Yung pag-ibig na nag-umapaw dahil sa mga nangyari. Nakikita natin sa mata ng pananampalataya na nag-umapaw, nagtagumpay ang Diyos actually. No? Hindi yung kamalian ng tao. Nagtagumpay ang Diyos sa pamagitan ng love na ng ibabaw. Kagaya ng kwento niyong dalawa kanina, no? Imagine, ginamit ng Diyos yung mga situations ninyo para maramdaman yung resurrection. Ano yung resurrection sa buhay mo, Ate Maris? Yun, parang mas naging malapit ako sa Yes, simbahan. no? No? Dahil sa mga problemang pinagdaanan mo, Opo. mas nailapit mo yung sarili mo sa Diyos. Opo. Ikaw, Ate Lenny, ano yung experience of resurrection from that experience na naibahagi mo kanina? Yung siguro yung importance ng profession na parang yung sa pamamagitan ko, parang may papakita ko rin yung love ng Lord sa patients. Sa paglilingkod mo rin as a nurse, ano? So, this is experiences of resurrection. So, ibig sabihin, makapangyarihan ng Diyos. Naghari ang Diyos sa buhay natin, sa mga simpleng karanasan. No? At ganun din po, no? Yung makikita natin, sometimes we find ourselves helpless. Pero yung resurrection nandun palagi after that. Sabi nga, there is always rainbow after the rain. Tsaka yung yung sinasabi nga po, yung the darkest part of the night Mhm. comes just before the dawn. Yes, Sabi. no? Laging merong dawn after the Apo. long hours of darkness, no? So ito po, makikita natin, ang kapangyarihan ng Diyos ay naipapamalas maging sa kadilim-dilimang bahagi ng buhay natin. If we just hold on, kung kakapit lang tayo sa Diyos, at kung talagang hihilingin lang natin yung kanyang tulong, no? Yung kanyang habag, yung kanyang awa, nagmamanifest yung kapangyarihan ng Diyos. Believe me. Believe Jesus. Believe in the gospel. Ito yung tinuturo sa atin sa Ebanghelyo, na God can do everything. Kaya doon sa mga nakikinig ng mga kabataan, alam nyo po, napakahalaga talaga na tayo ay lalapit sa Diyos. At huwag tayong lalayo sa Kanya, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Dahil kaya niyang i-transform even yung darkest moments natin into something bright. Kaya niya tayong dalhin sa liwanag, no? Basta wag lang tayong bibitiw sa Kanya. Sabi dito, God's power is being manifested dun sa mga pagkakataon na hindi natin inaasahan. Just believe and hope in God, no? Napakaganda nung sinasabi ng catechism natin, no? Lalo ito nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kabataan. Kayo, mayroon ba kayong gustong mga insights na gustong ibahagi sa ating mga tagapakinig tungkol sa ating napag-usapan? Sa akin po, yun nga po, marirealize natin na bawat nangyayari sa buhay natin, merong pupuntahan, Mhm. merong dahilan. Paano ba nabubuo yung diamond? 'Di ba sa sobrang pressure, sa sobrang ganun siya. Tsaka pa lang siya nagiging pinakamagandang bato. Parang sa atin, siguro kung nahihirapan man tayo ngayon, may purpose yun na baka sa susunod na mga araw na ay makabangon na tayo sa awa ng Panginoon, ay iba na tayong tao. Hindi yung ibang tao na in the negative, pero yung magiging positibo na tayo ay na-overcome na natin yung lahat ng hirap, nagiging better person tayo. Parang ganun. Ayun. Si Ate Lenny, baka may gusto i-share. Ayun. Sa akin naman, parang, yun nga, parang palagi ka lang maniwala sa Diyos na huwag kang magtatampo kasi meron siyang plano na palaging nandun yung malasakit ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Yun. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya. No? Yes. Alam niya yung pangangailangan natin, alam niya yung sitwasyon natin, at nandun sa sabi nga rito, but you are merciful to all, for you can do all things. No? Sa Book of Wisdom. Ang Diyos ay puno ng habag, puno ng awa, at hindi tayo niya pababayaan.
So ito po yung pinag-usapan natin sa UCAT question number 40, no, na talagang ang Diyos kahit kailan ay hindi nagpapabaya sa atin. No? Kaya sa atin pong pagbabalik, wag po kayong aalis, magbabalik rin kaagad at bibigyan natin ng paglalagom ang ating mga napag-usapan sa loob ng halos isang oras na kwentuhan na talakayan sa katisismo ng mga kabataan. Wag po kayong aalis, magbabalik agad ang ating programang UCAT on Air. Nagtatanong ang puso ko kailan kaya kasagutan sa dalangin inaasam. Bakit kaya sa paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan ay hindi ko nakamtan? Tulad ng bata ako ay may ninanais, sa buhay ko ang nais maangkin. Ang hangarin niya, hindi ko napapansin, ang Diyos pala sa'kin may layunin. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko, kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Sa dalangin mo ang Diyos ay may sagot, hindi kapag ibang nais niya. Kung minsa'y maghintay, yan itutugon sa'yo. Oo, kung ito'y layunin niya. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko, kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko, kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Kalooban ng Diyos ay magaganap. Kalooban ng Diyos ay magaganap. Nagbabalik po ang programang UCAT on Air. Ito pong muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong kayukat ngayong oras na ito. Andito rin po si Ate Maris. At si Ate Len. Tayo po ay dumarako na sa bandang sa pagtatapos ng ating programang UCAT on Air. At darako tayo sa paglalagom tungkol po sa mga napag-usapan natin sa halos isang oras na kwentuhan at talakayan tungkol sa katisismo ng mga kabataang Katoliko. At kanina pinag-usapan natin ang UCAT question number 40. Can God do anything? Is He Almighty?
At sabi po ng ating katisismo, for God, nothing is impossible. Ito ay galing sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 1, verse 37, na sinang-ayunan naman ni Saint Mark sa kanyang Ebanghelyo, chapter 14, verse 36, na sinabi niya doon sa dasal, binanggit niya yung dasal ni Jesus sa halamanan ng Gethsemane. Sabi ni Jesus, Father, all things are possible to you. No? At sabi natin dito na yung kapangyarihan ng Diyos ay namamalas doon sa even doon sa mga panahon na hindi natin inaasahan. Sabi doon, the fact na lumalapit tayo sa Diyos at nagdarasal, we recognize that God can do all things. No? Especially yung mga pagkakataon na we find ourselves helpless, na parang hindi na natin kaya yung sitwasyon, we turn to God. Naalala ko lang noong minsan, ay may nagpa-bless sa akin sa Gimba, yung eskwelahan doon sa Gimba. At kasi bakit sila nagpa-bless ng buong eskwelahan? Because sabi nila ang daming nagkakasakit, no? Tapos may nagpaparamdam daw ng mga espiritu doon. Totoo man yan o hindi, I am not after doon sa kung totoo hindi na talaga may mga elements noon, bad elements doon na nagkokos ng sakit doon sa mga bata, sa mga teachers, no? Pero sa akin, yung mahalaga doon ay yung mga tao, kapag may mga ganong pinagdaraanan sa buhay, they recognize the role of the church, no? Yung kailangan nila ang Diyos. Kaya lumalapit sila sa simbahan. They need the blessing, they need the prayer of the church, para lalong-lalo na sa ganoong sitwasyon. Ito yung isang patunay na they recognize that God is powerful. Na yung mga ganoong sitwasyon, they find themselves helpless sa ganoong sitwasyon. That's why they turn to God sa pamamagitan ng simbahan. It's a good sign, no? Magandang tanda yon na sila ay lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng simbahan. At sabi rin po dito sa ating yukat, yung pangunawa natin ng kapangyarihan ng Diyos, yung pangunawa ng mundo ng kapangyarihan, ay iba sa pangunawa ng Diyos. Sabi ni Prophet Isaiah, my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. Kasi siguro ang pananaw ng mundo tungkol sa kapangyarihan ay yung to dominate, no? Yung mangibabaw, pangingibabaw. Ito yung pangunawa natin ng kapangyarihan like ito yung political understanding of power, of pagiging almighty, yung kapangyarihan. And that is why, kung titingnan natin sa politics, one is dominating the other. No? Pagalingan, payamanan, paimpluwensyahan. No? This is the world's understanding of power. Pero sabi nga ni Prophet Isaiah, my thoughts are not your thoughts. Yung aking isip ay hindi nyo pag-iisip. Magkaiba tayo. Yung pamamaraan ninyo, tumutukoy sa pamamaraan ng mundo, is different sa pamamaraan ng Diyos. Kaya nga ipinamalas ng Diyos yung kanyang dakilang kapangyarihan sa pamamagitan ng powerlessness ni Kristo. Sa pamamagitan ng powerlessness ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. No? Doon niya na ipamalas yung kanyang kapangyarihan. And because of that, resurrection is made possible. New life began sa pamamagitan ng kamatayan ni Hesukristo. May magandang text message si Ate Maris kanina na pinabasa sa akin. Pwede mo bang pakibasa sa ating mga listeners? Ayan po. When we are at our weakest point, we are open to the greatest change. Wow. Yan. Actually, yun yung resurrection When we are at our weakest point, ito yung sa mga panahon na tayo ay down na down, no? Ang dami nating problema, ang dami nating mga pinagdaraanan sa buhay. Sabi doon, anong sabi? We are open to the greatest change. Pwede ring open to greatest possibilities, to improvement, no? To development, to growth, no? This is resurrection na sinasabi natin, no? Na nagmamanifest yung kapangyarihan ng Diyos in our deepest, lowest, and darkest moment in life. At yung power na yun ay nagaganap kapag tayo nakiisa sa Kanya, kapag tayo nakabangon, nakaangat sa ganung sitwasyon. That is resurrection. That is the power of God. No? Kaya nga yung kamatayan ni Jesus hindi natapos sa kamatayan. Yes. It turned to, or it ended up to, resurrection. Nagkaroon ng
muling pagkabuhay, no? Bagong buhay, no? Sa buhay natin, ang daming ganitong mga pagkakataon. Halimbawa, yung sitwasyon ni Ate Lenny, it's a new life, no? Na bagong opportunity. It's growth, no? Another opportunity. Si Ate Maris, yung naikwento niya sa mga problemang pinagdaan niya, na samot-sari, patong-patong, no? But kapag nare-resolve ang isang problema, you feel like it's a new beginning for me, no? It's a new life for me. Kaya nga mga kapatid, lalong-lalo sa mga kabataan na nakikinig, every moment is a new beginning. Sa bawat problemang nalulutas natin, nalalampasan natin, it's a new beginning. It's a grace, no? At sa mga pagsubok na darating sa buhay natin, ay opportunity na naman ito, oportunidad na naman ito para maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. So yung kapangyarihan ng Diyos ay nararanasan natin sa pamamagitan ng mga darkest moments sa buhay natin. Dark moments, difficult moments, low moments ng buhay natin. No? So, ito po yung ating pinag-usapan sa loob ng halos isang oras na ating talakayin sa Youth Catechism, ang UCAT question number 40. So, ngayon po ay darako tayo sa mga greetings natin, mga pagbati. Baka meron kayong mga gustong batiin, Ate Maris. Ayun, binabati ko po ang Ganaya family. Tapos po ang mga kaibigan ko po na kahit hindi sila mga Katoliko ay tinatanggap akong buong buo. At sa atin pong mga kabataan dito sa ating katedral, sa mga nagpa-practice po ng sayaw, sa ating mga youth leaders, at sa youth po ng buong diocese. Ayan, hello po sa inyo. Salamat, Ate Maris. O si Ate Lenny. So, magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Binabati ko lang yung parish priest namin, si Father Ernie, at saka si Hani na magbe-birthday. Advance happy birthday. Yan. Maraming salamat. Ako po, gusto kong batiin lahat ng mga kabataan sa Diocese of San Jose. Kamakailan lang po ay inappoint ako ng ating mahal na obispo bilang director po ng Commission on Youth ng Diocese at Commission on Social Communications. So ito'y isang malaking opportunity, pagkakataon para makapaglingkod, no? At siyempre malaking challenge also, malaking hamon para sa akin. Kaya sana ipagdasal niyo rin po ako na magampanan ko ang aking responsibilidad ang tungkulin ito para sa ating mga kabataan at para sa ikauunlad ng ating misyon na magpahayag ng salita ng Diyos. Ganon din binabati ko yung ating youth leaders, no? Especially po yung youth leaders namin dyan sa parokya ni San Juan Evangelista sa bayan ng Gimba. Lalong-lalo na yung kambal namin dyan na napakasigasig sa youth ministry, si Ate Lynn at Ate Josie. At ganoon din lahat ng bumubuo ng Parish Youth Ministry sa bayan ng Gimba. Sana ay patuloy tayong maging masigasig sa paglilingkod. At syempre ngayon, sa buong diocese, no? Sa buong Diocese of San Jose. So magkakasama-sama tayo sa isang misyon. At itong misyon na ito ay ang misyon ni Kristo na ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. No? So lahat po, lahat ng taga-subaybay, taga-pakinig ng ating programa, malapit na pong magbalik yung ating online, no? Pwede na kayo ulit mag-text sa mga susunod na ating broadcast ng UCAT on Air. So tatapusin po natin ang ating programa sa pamamagitan po ng isang panalangin at samahan niyo po ako sa ating pagdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, Diyos naming mapagmahal at mapagkalinga, muli na naman kaming nagnilay, nagkwentuhan tungkol sa aming buhay pananampalataya. Tulungan mo po kami, gabayan mo po kami na maisabuhay ito sa aming pang-araw-araw na buhay, lalong-lalo na sa pagharap namin sa mga hamon, mga suliranin na dumarating sa buhay namin. Aming Ama, patuloy mong gabayan ang mga kabataan, lalong-lalo na ang mga nakikinig ngayon. Huwag mo po silang pababayaan. Palakasin mo ang kanilang pagnanais na makilala ka, maranasan ka, at maibahagi ka sa kanilang mga kapwa-kabataan. Aming Ama, hipuin mo ang mga puso ng mga kabataan na nanlalamig at nalalayo sa iyo dahil sa iba't ibang sitwasyon, dahil sa mga sakit at hirap na kanilang pinagdaanan. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kamalian at mga pagkukulang
lalong-lalo na sa mga kabataan na aming nasaktan. Aming Ama, patuloy mo kaming gawing daan ng iyong pagmamahal. Patuloy mo kaming gawing daan ng iyong kapayapaan. Isugo mo kami sa aming mga kapwa kabataan upang sa pamamagitan ng iyong biyaya ay aming maibalik ang aming mga kapwa kabataan sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong biyaya at awa sa amin, alam namin na ikaw ay maghahari. Naniniwala kami sa iyong kapangyarihan maging sa pinakamahirap na sitwasyon ng aming buhay. Kaya mong ipadama na nagtatagumpay ang iyong pag-ibig sa aming lahat. Papaghariin mo ang pag-ibig sa aming mga puso. Papaghariin mo ang iyong habag at awa sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay aming isinasamo at idinadalangin sa pangalan ni Jesus na iyong anak, na aming kapatid at kuya, kasama ng Espiritu Santo na nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So ngayon po ay magpapaalam kami sa inyong lahat. Una si Ate Maris. Ay, maraming salamat po sa pakikinig ngayong gabi sa mga kabataan at manatili po tayo sa Panginoon. Magandang gabi po muli sa inyong lahat at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa Yukat on Air. So, si Ate Lenny. So ako po muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong nakayukat ngayong oras na ito. At syempre po, nagpapasalamat tayo sa ating dalawang nakasamang muli sa yukat na ito, sa ating talakayan ngayong oras na ito. So hanggang sa susunod pong Biyernes, magkayukatan po muli tayo.